lang, 10,000, ngayon 16, 15,000 a week. Sa pagkain pa lang. Imagine nyo yun. O, si Engineer. Engineer, ano ba? Ang lahi lang po dyan, Bishop. Bigyan mo may sige. Dito magaling mag-ano ito eh. Hanap ko dito. Sa kabuuan po kasi ng pagbabasa natin ng Biblia, wala pong nakalagay doon na sinabi ng Lord, inalaw niya ang kanyang sarili na i-challenge ng tao. Subukin niyo ko rito. So, sino tayo para i-alaw ng Diyos na sabing subukin siya kung hindi ko buksan ang dulo na ako ng bintana ka ng pagsag sa iyo o pagpapala. So, sino tayo? Isa tinatanong mo ang aking sarili, sino nga ba ako? Para bigyan ng pansin at sabihan pa ng Lord, dito mo ko subukin. Diyos siya. Changes in nature. Yung taong papagubago ng isip, iaalaw niya yung sarili tungkol sa pustakan na yun. Anong laban na natin? Isang panalo. Tapos, pinababa niya ang kanyang sarili. Sabihin sa akin, subukin mo ito. Grabe, o. Grabe. Ano ibig sabihin nun? Kagalinganan natin talagang ibabagsak niya. Kung ilang laylayan lang ibabagsak niya ang pagpapatay, maramdaman lang niya na tayo nagtitiwala talaga sa kanya. Doon sa salita niya, subukin niyo ko ito. Maramdaman lang. Siya rin ang nagsabi mo na kung nakita ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel, pwede pinasa sa atin yun. Hindi tayo Hudyo. Magtiwala tayo sa sinasabi niya. Romano tayo. Romano tayo. So yun yung pinakanakita ko po. Subukin ko ito. Wow! Hindi lang covenant yun eh. Ibinabahan niya ang kanyang sarili sa akin. Tapos tayo na tao. Sige, subukin mo. Grabe. Grabe. Sobra. Kaya po nung mga yun po eh talaga namang kakaiba dito ko nila bigyan kay Bishop. At dahil hindi ako naniniwala. Noong ako'y sumuko, hindi na ako naglalakad kung saan sa pumunta para magkaroon ng bagay. Si Lord ang nagbibigay ng pagkakas. Saan nagbabagsak ng mga prayer? Kaya po yung pinupunta mo, Bishop, kaya sila rin nakaharap. At totoo, hindi naman tayo mabigat sa kanila. Sila na ang magkakaroon ng pagkakutan sa mission natin. Amen. Glory to God. Amen. Ayan. Galing. Oh, na-delete pa ng Pastor Stuben mo? Pag kami ni Pastor Stuben magkasama natin, yes. Tapos tatambalan mo pa. Ay, walang nangyayari. Kaming dalawa, nag-aamay kami sa mga pulis eh. SPO-team kami. Yung aming karanasan. Okay, so, para po totoo yung assessment ng science na halos lahat ng source ng mga sakit natin ay sa tubig. Pero pag tayo nagtatides, yung tubig na yun, na source na inumin natin, babasbasan ng Panginoon. Kaya, pati nga pagkain sa dating bawal eh. Di ba? Babasbasan ko pagkain at inumin yun. So wala din sa pagkain. Marami nang dadayat sa hindi naman. Tama? Wala doon eh. Kasi kahit ano yan, huwag yan naman sobra. Ano bang bagay na sobra na sa mata naman? No? Ang mga doktor ay pagka-nagagawin. Ang mga doktor ang gagawin, kaya palagi yung business ngayon mo na yan, hindi ka bibigyan ng gamot para ikaw ay gumaling. Ang gagawin lang, re-remove na ng Ano yan? Maintenance. Re-remove. Ano ba yun? Ano ba? Dialysis. Ay gumaling ba sa dialysis ba? Wala. Why? O yan. Hindi na nga eh. Sabi niya, kaya pala ito, Pastor, hindi ko masaway. No, kasi ako sumuhay. Pastor, kamo Pastor,
Yung daw pong asin, di ba sinabi nun sa Leviticus 13, lahat ng handog dapat may asin. Ang sabi ng Lord, yung worship, pag walang asin, hindi mo feel yung presence ng Lord. Kaya maraming Kristiyano, samba ng samba, hindi naramdaman ng presensya kasi nga hindi niya nilagyan ng asin. Oo. Sige. Then ano ba, Pastor? Yung lahat ng ginagawa daw natin, dapat lagyan natin ng asin para lalong lumasa. Yung Leviticus, Pastor. Opo. Lahat po ng handog. Oo, dapat may asin. Worship, paggawa-gawa, lahat ng handog. Dapat may asin. Kasi ang sabi ko sa Lucas, pag mawalan daw ng alat yung asin, yung lupa, walang kabuluhan. So tayo lupa tayo, di ba? So pag sinabi walang kabuluhan, walang kwenta ng tao ka na. Baka ganon. Kaya dapat talaga yung asin, importante sa buhay ng Kristiyano. Kaya dapat lahat ang gawin, sabi noon, lagyan ng asin para lalong lumasa yung buhay natin. So kayo po mga pastor, living testimony. Na hindi tayo nag-touch, hindi natin tinuro, anong buhay na? Anong buhay ng membro? Diba? Walang nangyayari. So dapat simulan natin. Kasi ito yan eh. Ang challenge kasi dyan ganito. Ilang taon na natin hindi ginawa? Tama? Bakit di naman natin i-accept yung challenge ni Lord? Sabi nga ni Engineer, pero mo Diyos sa sino ka na pagsabihan na usabugin mo? Isis. Pabihira ni Diyos. Oo nga. Morning po. Sino tayo? So dapat, pagbigyan naman natin. Kasi nag-challenge siya, subukin niyo. Di ba? Kasi nasubok naman natin, hindi natin ginawa, hindi tayo nag-touch eh. Hindi naman maganda eh. Bakit ngayon din natin i-accept yung challenge niya? Tingnan natin, ano yung maganda? Balikan mo. Kaya nga dapat may subukin mo yung ito, subukin mo rin ito. O, balin mas maganda, di yun ang piliin mo. Eh kung mas maganda yung hindi nag-touch, kaysa nag-touch ka, balikan mo. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, maghihinayang kayo sa mga taon na dapat sinimulan na. Si Pastor Pinal, hindi nagkasakit sa bato, sa puso eh. Ayaw bumili ng asin sa akin eh. Okay, sino ba yung asin? Sino ba yung asin? Ang totoo sa Matthew 5:13, tayo na yung asin. Tayo na mismo. Pero bago muna tayo, yung magagawa muna ng asin. So in short, ganyan mo. Kaya mo gawin lahat yun mo. At alam niyo sa pagsusuri, ang mga 20, ito, sayang wala si Paring Machini. Inanap ko sa maasin kung ilan na ang pinatay ng mga 20. Nakausap ko yung Reyna Oliva, Haring Quintin, basta mga Haring 20. Sabi ko, paano nabibigyan ng sakit yung mga tao dito na patay? Interesado ba yung mapakinggan? Kami nakatira sa ilalim ng lupa. Kaya laman lupa. Ang ginagawa namin, yung inumin nila dahil hindi uso nawasan nun eh. Balon. Di ba? Yung source ng tubig. Nilalagyan namin ng lason, unti-unti. Kaya sila nagkasakit. O sino na mga pinatay nyo? Binanggit yung mga pangalan. Sabi ko, pare Mansin, kilala ba yun? Pare. Yun na. Tingnan nyo, bakit itong mga laman lupa nito, may access sila sa atin? Bakit hindi tayo naprotektahan ng Lord? Kasi nga, hindi tayo nag-touch. Yung source ng tubig na nagiging source ng yung hyperacidity na tinatawag, bakit hindi nyo binasbasan? Paano ka babasbasan? Yung kanya, hindi nanakaw. Mamaya, bandang muli, mapapag-aralan natin yan. Kahit anong prayer gagawin natin, hindi tayo diringgit. Kaya sana, huwag nang maging matigas ang ulo natin. Sabi ko nga, bakit di nyo subukin? Nakikiusap pa ng Panginoon. Matigas ang ulo. Ano? Mahina ang ulo. Ayun. I-record mo yan. I-record mo. Sige, pagsabihan mo, Pastor, hindi.
matigas ang ulo. Oh. Mahina ang ulo. Ayun. Agree ka ba, Pastor Brian? Opo, tama po yan. Mahina ko konti. Uy! Ay, mo! Oh, ayan, gano'n na yun. Mahina ko konti, hindi makaabot. Ayan. May karanasan yan yung Israelite, bakit sila yun umikot ng 40 years? Ay mahina ang ulo, hindi maluto. Marami kasi sa loob ng simbahan. For 20 years na, hindi matuto ng test kasi mahina ang ulo. Ayan. Sabi ni Pastor Brian, mahina. Kukote. Ano sabi ni Pastor Ben? Ikaw, Pastor Ben, iwanag ka sa kamera. Ano masasabi mo? Nakikinig, kaya lang, Oh. pinapalampas sa kabilang tainga. Ayun, Kaya walang biyaya na ako. Hindi nga kawali. Parang tayo din yung tinutukoy yan. Noon, ngayon hindi na. So kayo ka po, inireveal ng Lord dito sa akin. Kasi sa totoo lang, sa mga misyon na kasama namin, ang ilan sa inyo, si Pastor Ryan, ito yung number 1 talagang dala ko. Kasi ito yung susi.